Ani ang manukad sa Old Testament sa libro ni Joshua. Palihog, pasawaan ninyo ang Bible. Usa lang ka verse ang akong pagadadon niya sa Josue or Joshua chapter 7 verse 10. Okay? Josue kapitulo 7, versikulo 10. Ready? Go. Ug si Jehova miingon kang Josue, tumindog ka ngano nga naghapa ka sa ingon ni anak. Mao kini ang pulong sa Ginoo nga atong pagahisgutan karon. Niya nang hapit na mobalik ang Ginoo, daghang mga Kristohanon nga nangatumba. Daghang Kristohanon nga murag napildi, nagkaluya tungod sa mga kapakyasan nga ilang nahiaguman, mga kapildihan, no, nangapukan. Mausab ni adto sa panahon ni Josue. Gisultihan siya sa Ginoo. Magampo ta alang niining atong paminawong karong mensahe sa Ginoo. Labing balaan namong Dios, amahan ka nga makagagahom sa tanan nga naa sa mga langit. Salamat amahan intak na sa kaudtuhon nga imong gihatag kanamo. Maanindot ang kaudtuhon kay ikaw ang ania sa among taliwala. Ikaw ang nasayod sa matag usa sa among mga kasing-kasing. Mao lamang nga pasayloa kami amahan sa among mga kasalanan nga nabuhat kay na nagpakasala matag usa kanamo bisan sa among hunahuna lamang. Ug hinaot nga imong lamdagan ang matag usa sa among mga salabutan aron kining mga balaang pulong ay imong ipadungog kanamo karon dili mulabay kawang kundili nga amo kining ika-aplikar sa inadlaw sa among pagkinabuhi samtang ani pa kami niining mangitngit o madanglog nga kalibutan. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa imo intawong pagpanalipod kanunay bisan pa niining imong jutayng panon dining dapita sa nabal. Amo sang mga pagampo ang tanang mga balaan karon libot sa upat ka suok sa kalibutan nga imo intawon usab panalipdan og panalanginan Ginoo. Busa amahan salamat ug dalaygon ka sa walay katapusan. Kining tanan among giampo, among gipasalamatan pinaagi lamang sa pangalan ni Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo bugtong manunubos. Amen. O, amen. Palihog manlingkod ta mga igsoon. Kini si Josue, no? Gitawag ni siya tinugyanan. Gitugyanan ni siya gikan sa Ginoo. Siya ang kapuli ni Moises kasi matanda na si Moises. Saka kini ang gipaturuan kay Moises si Josue. Bata pa. Abi ninyo, isinilang ito si Josue na slaves. Slaves ito siya, hindi ito sila mayaman Mahirap. O nahimong pangulo sa Israel. Ginawa siyang leader ng Israel. Gipili siya ni Moises aron pagpaniid sa yuta sa Kanaan. Yan nga yung lupa nga yung pinag-awayan ng Palestina at saka Israel. No? Ginawa siya ni Moises na siya ang magkuan doon sa Kanaan. Saan ang paniid? Mag-spy sila doon kung ano talaga ang lupa na yun. Kasi ang sabi ng Panginoon na mayaman, maraming milk at saka dugos. Ano ba yung dugos Tagalog? Dugos? Yung iniinom ni John the Baptist. Ang sabi ng Numbers, aklat ng Numbers, chapter 13, verse 16, ang sabi,
Kini mao ang mga ngalan sa mga tawo nga gipadala ni Moises sa pagpaniid sa yuta. Ito ang pangalan ng mga taong ipa-spy niya doon sa lupa. Og si Moises nagtawag kang Uzias, ang anak nga lalaki ni Nun nga Huswi. Anak pala ito si Huswi ni Nun. Si Huswi mao'y gitudlo nga mao'y mangulo sa Israel paingon ngadto sa Kanaan. Siya ang pinili ni Moises na maging leader patungong Kanaan sa lahat ng mga kasama niya. Ito mabasa natin sa Deuteronomy chapter 31. Ako na lang magbasa. Verse 7, nag-ingon, og mitawag si Moises kang Huswi, og miingon kaniya atubangan sa tibuok na Israel, magmakusganon ka, og magmadasigon ka, kay ikaw mao'y musulod uban ining katawhan sa yuta nga gipanumpa ni Jehova sa ilang mga amahan. Aron igahatag kanila og ikaw magpanunod kanila. 8, og si Jehova mao ang magauna kanimo, siya magauban kanimo, ikaw dili niya pasagdan, ni pagabiyaan kaniya, dili ka mahadlok, dili ka magmaluya. Kung sa atin pa ngayon, maraming Christian fail, stumble. Bakit? Alanganin yung pagpaniwala nila sa Panginoon nga kasama, lalo na't walang bigas. Ang sabi ng Panginoon sa atin, sumunod ka, ipagawa ko sa iyo, at ako ang gagawa para sa iyo. Gawin mo itong gawain na akin. Ang gawain mo, ako ang gagawa. Kasi ang kalaban natin si Satanas. Amen. Kaya nga, mayroon na nga yung mga viral na sakit na naman. Marami. Alam niyo, sabi ng Ephesians 6:12, ang kalaban natin yan dyan sa mga hangin. Si Satan yun. Kaya maniwala kayo sa Panginoon na hindi kayo iiwan kahit anong mangyari. Kasi ang sabi ni James, pag dubli ang ano mo, ano yung sa Tagalog yung dubli-dubli? Pag-iisip mo. Hindi tuwid yung pananampalataya sa kanya. Dalawang isip mo, hindi ka talaga makatanggap. Kaya huwag kayong tumingin sa hirap. Tingnan mo yung Panginoon natin na matapang, pinagtanggol ka sa lahat ng oras. Hello? Kaya ang sabi sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, si Jehova miingon magauna kanimo, siya magauban kanimo, ikaw dili niya pasagdan, ni pagabiyaan kaniya, dili ka mahadlok, dili ka magmaluya. Si Josue mo'y gisugo sa Ginoo nga mao'y mugiya sa iyang katawhan. Amen. Inyo ning mabasa sa Joshua chapter 1 up to 18. Mao na. Puro sugo sa Ginoo, puro sugo. Ganon din tayo ngayon. Sa atin, ang pagsunod lang naman sa Ginoo. Kung anong ipagawa niya. Kala ng iba na gumawa ka pa ng maraming pera kung ano. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 1 to 3, doon na ang kayamanan natin. Amen? Walang mag-scam. Doon. Kaya pag mananampalataya ka na sa Panginoon, hindi ang gawa mo, bigay ng Panginoon yan. That is grace. Sanglit, we are a sinner saved by grace. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Pakibasa nga ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Yan, tandaan natin yan. Episo 2:8. Kay tungod sa grasya, naluwas kamo, pinaagi sa pagtuo, ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon, kini hatag sa Dios. 9. Dili tungod sa mga buhat, aron walay bisan kinsa nga manganda. Pagkatapos niyan, tayo naman ang gagawin ng Panginoon. Diyan.
Jis. Kay mga binuhat Oh, kita yan. niya. Binuhat kita niya. Anong gagawin natin? Nga gibuhat kita diha kang Kristo Jesus alang sa mga buhat nga maayo nga gitagana sa Dios aron managgawi kita diha kanila. Yung ibig sabihin ng maayo o mabuti, mga gawaing pangtaas yan. Yung dautan, mga gawaing sanglibutan yan. Corruptible things. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Gagawin naman niya tayo para makagawa tayo ng mga mabubuting gawain ng gustong-gusto niya. Kaya nagsamba tayo ngayon, hindi para sa tao, para ang tao ay bumilib sa atin. Kung hindi, para ito sa Panginoon, para siya ay masiyahan sa iyo. Amen ba? Anong ipapagawa niya sa atin ngayon? Kaya maraming nanampalataya sa Panginoon na failure. Sa Binisaya pa, tumba, pakyas. Bakit? Tilde. Sa Tagalog, talo. Araw-araw, kahit galing pagsimba, pag-uwi, talo. Kasi hindi nila alam ang ipapagawa eh. Ano bang ipapagawa sa atin ng Panginoon? 2 Peter, chapter 1, verse 4 hanggang 8. 4. Nga tungod niya na, ginahatag niya kanato ang iyang hamili ug dagko gayud nga mga saan. Aron nga pinaagi niini, maggumalambit kamo sa kinaiya nga Dios nun. Kailangan makaambit ta. Ano ba yung ambit? Tagalog. Makakuha tayo ng ugaling pang Diyos. Ano yan? Sige, basa. Sa nalikayan ninyo ang pagkamadunuton nga aniya sa kalibutan tungod sa kailigton. Sunod. 5. Oo. Ug tungod niining maong hinungdan, idugang ninyo ang bugos nga kapugi. Ang inyong pagtuo sangkapa sa hingpit nga batasan, ug ang hingpit nga batasan sangkapa sa kahibalo. 6. Ug ang kahibalo sangkapa sa paggahom sa kaugalingon, ug ang paggahom sa kaugalingon sangkapa sa pagpailog, ug ang pagpailob sangkapa sa pagka-Diosnon. 7. Ug ang pagka-Diosnon sangkapa sa pagpuangod nga minagsuon, ug ang pagpuangod nga minagsuon sangkapa sa paghigugma. 8. Kay kung kining mga butanga anaa kaninyo ug magadagaya, dili sila maghimo kaninyo nga tapulan, ni walay bunga mahatungod sa hingpit kapag ila sa atong Ginoong Kristo. Sige, pakitranslate sa English. Yung may Bible English, mas nindot sa paminahon sa English. Yan ang ipapagawa na sa atin. No? Araw-araw yan. Kung mayroon ka ng pananampalataya, no? Lalagyan pa rin ng ugaling tapat. Kung mayroon ka ng ugaling tapat, lalagyan pa rin ng knowledge. Sa English daw? Yan ang sige. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. 5. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue. Add to your faith virtue. And then, and to virtue knowledge. And to virtue knowledge. No? Hindi kay faith lang. Knowledge. Next. And to knowledge, temperance. Temperance. Maraming nanampalataya dyan. Hindi, wala namang temper eh. Puro lang bumper. Bumper to bumper. Walang temper. Tapos, and to temperance, patience. Patience. Yan ang mga importante. Sunod. And to patience, godliness. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. Brotherly kindness. Maraming nanampalataya dyan. Wala naman. Walang kindness sa ising katao.
Hindi ka makapainom ng tubig eh. Next, And to brotherly kindness, charity. charity. And 8. For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. amen. Yan ang ipapagawa na hindi kay pasyal ang pasyal. Hanap ng pera. Pag ginawa mo yan, malaking smile ng Panginoon para sa iyo. Alam niyo mga kapatid, pag mag-smile ang Panginoon sa inyo, nako, parang nanay yan. Tagabundo kayo, pag bumaba yan, papuntang city, ang mabait na anak, sabihan niya, anong gusto mo, bibilhan kita. O, kasi mabait ka. Amen ba? Ganon ba rin Panginoon natin? Yan ang sabi rin sa atin eh. O, basahin mo, John 14:14. Anong sabi niya? Sabi ng ating Panginoon para sa inyo, pag sumunod kayo. Sige daw. John 14:14. Basa. Jose, kung kamo mangayo bisan unsa sa akong ngalan, akong pagabuhaton kini. Kung kayo manghingi sa pangalan ng Panginoon, ibibigay sa inyo kasi mabait kayo eh. Sumusunod kayo sa utos niya. Pero pag palagi lang kayong hingi, paiyak-iyak pa, lalo na't mayroong may sakit, hingi kayo ng hingi, paiyak-iyak pa, anong sabi ng Panginoon? Proverbs 28 verse 9. Pero hindi kayo sumusunod, anong sabi? Bebe, katong nagapalingog-lingog sa iyang igdulungog, gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pagampo mo'y usa ka dulungtanan. Yes. Course. Kahit ano pang premo, course ang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Kasi hindi ka sumunod eh. Hingi ka lang ng hingi para sa kasiyahan mo. Kaya, gikan sa kadaugan, natos kadaugan. Mao na ang gusto sa Ginoo para sa kanyang mga anak. Victory to victory in Jesus. Kaya nga nung magtabok na sila gikan sa gilunopan nga Hordan, inyo nang mabasa sa chapter 3 sa Josue, from verse 1 up to 17, kayo na lang magbasa pag uwi nyo, tiknot mo na lang yan. Yan, mababasa nyo. Ang pagsakop sa Jericho, na sa Josue chapter 6, ilan ang gisakop kadako yan ang syudad, gamay ra sila pero ilang nasakop. Kaya nga ngayon makita niyo maliit lang yang Israel. Ang nakalibot yan malalaki, Palestinian, Jordan, Egypt, Iran. Marami nang nagira sa kanila, hindi maano-ano talaga yan. Kasi yan ang lakas ng Panginoon para sa kanila. Amen? Kaya magtaka kayo, bakit wala naman silang pananampalataya sa Panginoon? Pero nanampalataya sila sa Ama. Ginawa yan ng Panginoon para makarating sa atin ang good news, gospel. Kaya kung tinanggap nila, wala na tayong gospel ngayon. We are pagans. Sanglit, ang kasakit nga mapildi o mapukan, mao na mga igsoon. Tingnan yung buhay nyo pag kayo ang natalo, pag kayo ang natumba. Kaya dito sa spiritual na mga pananalita ng Panginoon, binigyan tayo, ginawan tayo matatag ang ating puso para dumating malalaking problema, hindi ka matumba, hindi ka matalo. Ang strength sa atin sa Panginoon, ang loob natin. Hello? Yung iba, ang pina-strength nila, sila pang nagbayad. Pero utosan mo maglampaso sa bahay nila, ayaw. Maglaba, ayaw. Magpunta pa doon sa magbayad pa sila, gastos.
Yan ang ano lang, pasikat lang eh. Maraming trabaho sa bahay niyo, bakit ayaw niyang magtrabaho? Exercise din yan eh. Amen? Pero ang pinakamagandang exercise na matuto ka sa lahat ng ituturo ng Panginoon sa iyo. Hindi sa mga magpasaya sa tao, sa Kanya. Masiyahan siya sa iyo. Amen? Mauna mga igsoon, para hindi ka matalo araw-araw, kahit gaano ka kayaman, talo ka pa rin eh. Nasaan na si Rockefeller ngayon? Ginawa ng alpeler. Yung iba, nagpa-reserve pa sa kanilang katawan. Freezer, para daw sila mabuhay ulit, hindi manong katawan nila. Naku! Pero kung alam mo lang ang Bible, 1 Corinthians chapter 15, verse 52, in the twinkling of an eye, papalitan niya ito. Ngayon, marami itong sakit. Pagpalitan na ito ng Panginoon, wala ka ng sakit. Hello? Yan. Pipila ka libo ang ipadala aron pagsakop sa ay. Og siya mao'y napildin, napukan. Daghang sundalo ang ilang ipadala. Og naila sa naong ni Josue ang kasubo tungod sa kapildihan nila. Natagamtama ni Josue ang kapildihan. Subo kayo iyang naong. Bakit sila natalo? Hindi kasi siya sumunod sa utos ng Panginoon. Ganon din tayo ngayon. Ang utos ng Panginoon, ang ating sundin, hindi utos ng tao. Hello? Malalaman nyo kung ang nagsalita ng mga salita ng Panginoon, siya ba ang nag-utos o utos lang niya dyan? Amen? Huwag kayong kumpiyansa. Paano mo malaman? Yung nag-preach kung talagang sa kanya ng Panginoon, paano nyo malalaman? Ay, itong Tagalog Bible na to dyan. Tagalog Bible, meron? So, ay damon Tagalog dito, wala magawas. Kwarto. Mao na mga igsoon na pildi siya. Ang Ginoo nagtawag kang Jose. Gitawag siya. Mabasa ninyo na sa English na lang. Joshua chapter 7 verse 10. English na lang para maintindihan ng kapatid natin. And the Lord said unto Joshua, Get thee up. Wherefore liest thou thus upon thy face? No. Nag-ingon kang Josue, tumindog ka. Apan unsaon? Kasi subo siya kasi napildi. Muna, ipadangat sa Ginoo nga itong kapildihan. Pero kung musalig yun siya perme, nako, ibalik sa imo tanan nga napildi sa imo. I-double pa. Unsaon man, niya, number 1. Kinahanglan nga mohonong na si Josue pagsinukna sa batasan sa Diyos. Kailangang huminto na kayo, palagi kayong tanong sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Hello? Amen. Ayaw mo pagsigig sukna sa Ginoo. Mao na ang giingon niya Joshua chapter 7 verse 7 basa.
And Joshua said, Alas, O Lord God, wherefore hast thou at all brought this people over Jordan to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us? Would to God we had been content and dwelt on the other side Jordan. Mao na, magsigit tag reklamo sa mga kahirapan natin. Huwag ka nang magreklamo. Maraming paghihirap ng tao, mga anak ng Diyos na nakatulong sa Kanya para magiging matatag. Hello? Amen. Amen. Hindi palagi lang ang buhay natin ay pa-relax-relax, no? Tinuruan tayo dito na maghirap para maging matatag. No? Mao nang ingon siya, alaot o Jehovah ang Ginoong ngano paugod. Na sige siya sukna ngadto sa Ginoo. Naay uban nganong ingon magkuan ni Ginoo. Ang ako Ginoo igsoon na matay nabuotan. Wa man mamatay na namo silingan siyaw. Ayaw mo pag-iningon. Kay adunay usa ka butang nga mahimong sayop sa iyang gibasol ang buhing Dios. Wag ayaw ninyo basula ang Dios. Unsa nang Tagalog? Ha? Wag niyong sisihin ang Panginoon. Kasi alam niyang ginagawa niya. No? Ilha ang maayong butang na nahimo sa atong buhing Dios. Ilha. Gipadala si Moises nganha kanila aron siya mahigawas sa Ehipto. Moto si Moises gipakatawo dito aron sila madala ni Moises sa gawas sa Ehipto kay gihimo silang ulipon. Inyo lang mabasa sa Exodo chapter 3. Itiknot na ninyo para pag-uwi ninyo mabasa-basa niyo diyan. Nya giablihan ang Red Sea alang kanila. Gibuksan ng Panginoon ang Red Sea para sa kanila, mga Israelites. Exodus chapter 14 yan. Mabasa nyo. Nya, gipakaon sila sa tinapay. Pinakain sila ng tinapay, gikan sa langit. No? Kasi doon sa desierto, walang bikiri eh. Walang nagtindang bikiri, 40 years sila doon. Pero ang mga tsinilas nila, hindi na mga baraw nila. Nya, wala doong mga kahoy na sa amaga, araw, mainit. Ang Panginoon pa rin ang nag-transit kanila. Oo. Nag-supply sa kanila lahat. Mayroon na bang Kristo noon? Panahon ni Moises? Yes. Hello? Amen. Mayroon ng Kristo? Doon nagkasala si Moises. Kasi pinalo niya ang Panginoon ng maraming bisis. Sinabihan siya ng Panginoon, paluin mo yung bato na yan. Lalabas ang tubig. No, pinalo niya ng marami. Hindi niya alam ang Panginoon yun. Nagsunod sa kanila. Saan yan mababasa? Romans chapter 10, verse 5. Palihog. English. 5. For Moses describeth the righteousness which of the law, that the man which doeth those things shall live by them. Sunod. But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, say not in thine heart, who shall ascend into heaven? That is, to bring Christ down from above. Atras 1. Verse 1. Verse 1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Sunod. 2. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. 3. For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. 4. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. Amen. Okay? Kinahanglan ang tanan natong righteousness dili na ato kay di mo dawat ang Panginoong Dios. Yes. Righteousness gagawin mo para sa tao, okay lang. Kasi tao yan eh. Yes. Pero sa Panginoon hindi.
Kailangan ang righteousness na gagawin na natin ngayon, lahat ng righteousness ay manggagaling sa Panginoon. Amen. All righteousness of Christ. Yes. Amen? Amen. Kaya ang lahat natin gagawin, hindi na tayo magpabilib ng tao. Magpabilib tayo sa Panginoon. Kaya paano nyo malaman na itong sinasabi ko, totoo bang galing sa Panginoon? O sa sarili ko lang? John 7, 7 and 8. Basa. 7. The world cannot hate you, but me it hateth, because I testify of it, that the works thereof are evil. 8. Go ye up unto this feast. I go not up yet unto this feast, for that my time is not yet come. Okay? Excuse me. Seventeen. Yan ang makilala mo kung totoo bang sa kanya ng Panginoon. 17 and 18. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself. 18. He that speaketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. Amen. Yan ang ating gawin. Ang kanyang righteousness, hindi ang sa atin. Amen ba? Amen. Yan ang makilala mong totoo. Busa, unsaon man nato ang pagbasol ang buhing Diyos sa dihang kita mapakyas o mapildi. Kung tayo ay maghirap, unsaon man nato nga di nato mabasol ang Ginoo. Nga moingon magitahan, nung ingon man ko nimo ani Ginoo, nagsige na ra ba kog simba. Wa na maginoon may pamugas. Perti namang lisura. Na naman na si kaduha. Ato ni example si Josue. Si Josue kinanglang mohunong sa pagtinutok niining usa lamang nga kapildihan. Kailangan tayo, mga kapatid, na hindi na tayo titingin sa ating kahirapan. Yes. Amen? Amen. Lagi na tayong titingin sa ating kaldero walang laman. Sa isang kaldero, walang hapong ulam. Huwag na kayong titingin dyan. Tingnan ninyo si Kristo, yung pinako sa cross. Amen. Yan ang gusto ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya ang sabi niya sa Josue, Joshua chapter 7 verse 8, O Lord, what shall I say when Israel turneth their backs before their enemies? Amen. Sanglit hunaw-naa ang tanang mga panalangin nga nahatag na kanimo. 7:8. Marami ng blessings ang bibigay sa iyo eh. Di ba? Hunaw-naa ang tanang mga panalangin na iyang gisaad alang sa umaabot. Marami pang blessings na in future na sinasabi niya na ating makamtan. Kaya sama sa mga saad nga gihatag ngadto kang Abraham ug sa iyang mga kaliwatan. Oh. Ano bang mga promises na ibinigay niya kang Abraham? Kaya mga kapatid, pag dumating sa buhay ko yung suro ka ba maayo? Isa na, suro? Goal ka ba kayo? Goal? Ha? Oh, malungkot ka kasi walang-wala ka talaga. Kaya mayroon akong 3,000 ang aking sinulat mga promises sa atong Lord God. Kaya pag nabasa ko yun, tanggal ang kalungkutan. Yes. Ganon din. O, tagaan ka mo, bigyan ka mo ng sample. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Binigay niya yan kay Abraham sa ating mga kaliwatan. Sige daw. Genesis chapter 12, Yes. verse 1 to 3. Okay. 1. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. 2. And I will make thee of a great nation, and I will bless thee, and make thy name great,
and thou shalt be a blessing. 3. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Yaw na. Kung mayroon kayong blessing, mag-bless din kayo sa mga walang-wala. Parang ang Panginoon na ang pinakain mo. Huwag na yung bigyan. Kung mag-birthday, bigyan pa yung nilang mayaman na, marami ng relo. Yung walang-wala. Hello? Hello? Imbitarin mo yung hindi makakain. Amen. Amen. At saka yung pang mga promises na ibinigay kay Moises para sa mga sangtauhan. Exodo chapter 3, verse 7 to 10. 7. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Oh. 8. And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. Amen. Muna mga igsoon, maraming mga promises ang Panginoon para sa atin. Kaya huwag kang mag-alaala sa kahirapan mo. Obligasyon ng Panginoon pagpakain sa iyo. Ang obligasyon natin, pagsunod sa kanyang utos. Ang ibig sabihin ng mga promises ng Panginoon, na tayo ngayon, na buhay, hindi ay para sa atin lang sarili. Yes. Kailangan na buhay tayo, bigyan rin mga kapatid natin na wala talagang ikabubuhay. Kahit paano pa nila magtrabaho, walang-wala talaga. Yes. Kaya pag-isipan mo, hindi para sa sarili mo lang. Kung hindi sa mga kapatiran na walang-wala. Huwag mo nang bigyan yung marami na. Amen. Hello? Amen. Yung talagang wala. Mayroon pa siyang mga promises na binigay niya kay Josue. Ano ito? Josue chapter 1. Joshua chapter 1, verse 1 up to 9. Para pagbasa. 1. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass, that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, unto the children of Israel. Every place that the sole of your feet shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. From the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, O the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Be strong and of a good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Amen. Mauna, alam niyo mga kapatid, itong si Josue, palagi lang tumitingin sa problema. Ganun din tayo. Hello? Amen. Problema palagi nating tinitingnan. Pagising sa umaga, problema. Mabuti pa yung kalabaw, kambing, kabayo, itik. Kung ano pa yan, palagi silang tumitingin sa araw. Pag lumabas na yung araw, madaling sa umaga, ganyan sila. Hello? Salamat sila. Yes. Tayo, pagising natin, walang tinapay, walang kape, walang init. Mainit ng ulo, nagmumura.
Lagi lang tumitingin sa wala. Tingnan yung Panginoon. Andyan siya sa kabundukan. Yes. Hello, Amen. ang tagapagligtas natin. Yan siya. Kaya pumikit ka at mag-pray. Panginoon, utosan mo yung mga bikiri magdala ng tinapay dito. Oh. Amen. Amen. Walang imposible sa Panginoon. Kaya malalaman nyo ang sagot ng Panginoon pag ginagawa mo ang katapatan ng inyong pananampalataya. Si Josue, palagi lang tumitingin sa problema eh. Imbes sa Panginoon siya tumitingin. Sa mga utos ng Panginoon, sa power ng Panginoong Diyos. Powerful siya. Bisan pa man sa mga panalangin, sa mga saad, kanunay lamang siyang nagtutok sa kapakyasan o kapilihan. Ganun din tayong mga tao. Palagi natin tinitingnan yung ating pilde, failure. Hindi tayo tumitingin sa Panginoon na nagbigay ng power sa atin. Amen ba? Amen. Kasi mahirap tayo, kasi maliit na tayo. Huwag kang tumingin sa liit. Yung Panginoong Diyos mo ay malaking malaki. Amen. Mayaman na mayaman, hindi niya pwedeng gagawin kasi ang Panginoon ay walang imposible sa Kanya. Magagawa niya. Amen. Kailangang tanggalin na natin sa isip natin yung mga failure at saka yung mga kapakyasan ba natin. Yung talo tayo. Kaya mag-isip ka ng victory in Jesus. Huwag kang magsabi sa sarili mo na matatalo ka, maano ka. Andyan si Jesus ang ating Panginoon. Amen. Saan yan mababasa? Nandyan yan sa Philippians chapter 3 verse 13 and 14 palihog. 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen. Muna, ingon ni Pablo, mga igsoon, wala ko pagayon isipa nga ako nakakupot na. Apan usa ka butang, ang akong gibuhat tikalimtan ko, ang mga butang nga gitalikdan, o nagakabuot ako sa mga butang nga nagauna. 14, nagpadayon ako paingon sa daganan, ngadto sa ganti, labing taas ng pagtawag sa Dios diha kang Kristo Jesus. Yes. Mao na. Amen? Amen. Ikatulo, itong si Josue, kinahanglan nga muhunong na siya sa pagkinabalaka bahin sa mga hunahuna sa publiko. Yes. Kaya, huwag na kayong mag-isip kung ano ang iniisip ng mga public, kung ano dyan. Huwag na. Anong sabi ng Panginoon? Joshua chapter 7 verse 9. Balik, pagbasa. For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it, and shall environ us round, and cut off our name from the earth. And what wilt thou do unto thy great name? Yeah. Nya nara siya tutok, hadlok siya di ana. Sa mga sultis sa mga tao, unsay sultis publiko sa inyo, ay namong tagad ana. Ang tagdo ninyo ang sultis Ginoo. Hello. Amen. Kaya ka ng mga tao, labi nagpista, pakanon nimo, igo na namin, ay, kalami, lami, mong loto. Napayo ba ng laka ho, ay lami, gahi, hilaw. Why gamit na, pero ang sulti sa Ginoo, kay ang mga kanaanon, makadungog ni ini. Pasag din na, kay ang buhing Diyos, mao'y mag-amping sa iyang kaugalingong dungog. Tigam ni, mismo ang sarili na ating Panginoon, siya ang mag-amping sa kanyang sariling dungog. Yes.
Hello? Amen. Ang buhing Diyos mo ay magatuboy sa iyang kaugalingong katawhan kung sila ipaubos. Kaya ang sabi ng Panginoon, pag ikaw ay ibinaba, siya ang tataas sa iyo. Pag ikaw mapagmataas, ibababa ka ng Panginoon. Kaya ang ibig sabihin ng Panginoon, siya lang ang may karapatan sa iyo. Amen ba? Sanglit, itong buhay na Diyos natin, siya ang magdadala na sa atin ng victory. Daghanang mga nangapil din yung mga katawan. Kaya kita nyo, ang liit-liit ng Israel, hindi matatalo yan. Kahit ano pang gawin nila, hindi matatalo. Amen. Yan ang sabi ng Panginoon. Walang makatalo sa kanyang mga anak. Kaya kung tunay kang anak niya, huwag ka nang matakot. Amen. Huwag kang mag-alaala. Kahit iwanan ka lahat ng iyong barkada, lahat ng iyong mga kaibigan, hindi na kumilala sa iyo, huwag ka lang iwan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Total, kilala ka naman doon eh. Lahat. Yes. Lahat nandun sa langit, kilala ka na. Amen. O ano, tapusin na natin? Dagdagan pa. Tapusin na. Parang gutom na kayo ah. Okay, sa katapusan, nakabangon ba si Josue? Baka magtanong kayo kung nakatayo ba si Josue sa mga problema niya. Nakabangon ba? Amen. Gigiyahan siya o gipanguluhan ba ni Josue ang iyang katawhan ngadto sa kadaugan? Amen. Kaya huwag kayong ano yan, yung magpaluya-luya sa Tagalog. Kung mayroon kang pamilya, mayroon kang mga anak, huwag kayong panghinaan ng loob. Oh? Kailangang patapangin mong sarili mo. Mayroon kang binubuhay. Mo punta. Kita usab karon, mao'y makahimo pagbangon og mubarog nga maligon gikan sa pagkapukan, gikan sa atong mga kapildihan padulong ngadto sa kadaugan. Amen. Ayaw gyud mo kalimot, victory in Jesus. Amen. Hello. Amen. Mao na nanuman kay aduna kitay nabanhaw og madaogong manunubos. Yes. Na di na gyud mamatay pa. Amen. Sanglit ang iyang kadaugan atoa usab busa kita mao'y kinahanglan mo bangon og moalagad sa Ginoo. Amen. Anong sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57 and 58? Palihog. Apan salamat sa Dios sa English. 1 Corinthians. Chapter 15, 1 Corinthians 57 and 58. 57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor in the is not in vain in the Amen. Lord. Yan ang gagawin natin. Hello. Kahit anumang mangyari, gagawa tayo ng straight path papunta ng Panginoon. Yes. Para yung mga wallet nyo hindi malisa. Amen? May laman. Hello! Amen. Hindi sa mga crooked ways. Yes. Straight ways to Lord Jesus Christ. And the people of God say, Amen. Palihog manindog ta. Magapot ha. Maluluyon og mahigugmaon namong amahan. Salamat sa imong mga balaang pulong na imong gipahinumdum kanamo. Ako mga pag-ampo Lord nga di unta kadto mo labay kawang. Amo kadtong ika-aplikar sa inadlaw sa among pagkinabuhi. Samtang ani pa kami niining mangitngit og madandog nga kalibutan. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan nga ikaw gayud ang nagabuo og mga panalangin nga among gikinahanglan labaw sa tanan sa espirituhanong mga butang sama sa hangin, kusog, kalig-on o kalinaw sa among matag usa ka kaisipan. Og sa pangalan ni Ginoong Jesucristo, among kining giampo gipasalamatan. Amen. O amen. Oh, I love you with the love
of the Lord. I love you in the name of the Lord. Sula daw. Na. Ano lang palit? Ay! 200 na akong gida. Anya? Wala kay allergy man Hindi, tanong ang kwarta. tukat Asa mo mo ron? Thank you. Ay, di pa yun siya. Oo, kumayan.